Good morning po sa, in the afternoon na pala, sa ating lahat. Lalo-lalo po sa aming sa ating bisita, sila Sir Nebreha, tapos si Sir Dex, at sa lahat po ng mga leaders, national leaders na ating transport. Formerly, Vice President po ako ng Busina. It is a women's organization. It is a national, binuo ko po ito, ako gumawa ng bylaws, ako nag-register. So, sa madaling salita, pinaghirapan ko po na mabuo yun. So, personally, during the press con happened last October 2, dalawa po kami, nandiyan po si chairwoman din ng isang transport cooperative, si Madam Rose. Nagkaroon po ng press con, alam naman po natin yun, lahat, na kami po ay nakatayo, nakasama po sa press dalawa po sila na national leader. Sorry to say, hindi ko na po sila i-mention yung mga names nila. No name dropping. Nung time na yon, nagulat na lang po kami kasi ang alam po namin na pag-uusapan ay regarding PTMP. Lahat po ng mga problema natin sa transportation. So, active participation na kailangan ng grupo. Kasi lahat naman po tayo halos ay dumadaing ngayon sa pangyayari o nangyayari sa transport. Di ba po? Nationwide yan. So, nung time na yun, nung nagsasalita na po, may mga pambabatikos na ginagawa. Nagulat po kami kasi wala pong binanggit na ganun po yung script na sasabihin. So, hindi namin matanggap, dalawa, kasi si Chairman Guadis naman po ay mabuting tao. Mabait po siya makitungo, lahat po tayo pwedeng pumanik sa kanya at makipag-usap. Anytime, napaka-approachable, kahit saan po kami magkita, beso-beso, may mayakap po siya. So, talagang yung closeness namin sa kay Chairman Guadis at respeto ay hindi po mawawala yun. So, naging personally po, naging masakit po sa amin no? Kasi pwede naman po na graceful exit na lang, hindi na lang po nag-mention na mga masasakit na salita. Kasi binigyan ng respeto sana yung tao. Yun lang po. So, kaya po nagkaroon kami ng public apology. Pinaalam po namin sa buong Pilipinas, sa buong mundo na kami po ay hindi sumasang-ayon sa ganong klaseng pambabatikos na ginawa. Bilang isang leader po, naniniwala ako sa transparency, sa check and balance po ng bawat kooperatiba o korporasyon ng to. Sana lang po ang hiling ko sa ating bagong chairperson ng LTFRB and DOTR, Secretary Banoy. Ilabas yun na po ang route rationalization kasi ito po yung susi para malaman po natin kung gaano karami ang demand o kailangan sa isang ruta. Ilan po ba ang pasahero? Meron na po ba kayong data? Ilan po bang units, modern or traditional? Kasi labo-labo na po Kami na mga kumuha ng modernized units, nahihirapan po sa ngayon makahulog. Bakit? Kasi nga po hindi balanse. Mas madami po yung mga nagseservisyo ng mga only colorum, pandagdag pa sila colorum, out of line, tamper, lahat na po nasa mga ruta natin. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi masawata? Bakit hanggang ngayon hindi mailabas yung route rationalization? Yung LPTRP po, ano po ba? Kailan po ito? Naku, gabrieta na ako dito. So, madami po tayong problema sa transport na dapat po sagutin at sana, hindi lang sagot, sana may action. Yun po ang kailangan natin. Thank you po. Okay.